Ano bang nangyayari sa asawa mo? Bakit para yatang bigla na lang siyang nagbago? Dati naman ay okay kayo pero ngayon parang problemado ka dahil sa kanya. Mahinahong wika ni Jessica. Tama ka. Parang ibang tao na si William. Palagi siyang late umuwi at hindi na rin kami nag-uusap ng maayos. Sabi niya sa akin, marami daw siyang inaasikaso sa trabaho. Kaya lagi siyang pagod pagkarating ng bahay. Nakayukong sabi ni Andrea. Alam mo Andrea, maganda ka, matalino at may maayos na trabaho. Bakit ka magpapaka-stress sa asawa mo? Hayaan mo siya, siguradong matatauhan rin niyang si William. Napatango na lamang si Andrea. Matapos noon ay sabay silang naglakad patungo sa malapit na restaurant upang doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Gusto sana nilang makapag-relax dahil noon lamang ulit sila nagkita. Pero sa halip na masayang topic ay naglabasan sila ng problema at sama ng loob. Andrea, kailan niyo pala balak magkaanak? Siguro naman kapag nagkaanak na kayo matatauhan na yung asawa mo. Malay mo, mag-mature na siya at magpakatino sa buhay. Usisa ni Jessica sa kaibigan. Yun na nga rin ang iniisip ko Jessica pero ayaw pa ni William magkaanak. Sa loob ng 7 taon naming pagsasama ay palagi niyang isinasagot sa akin na kailangan raw muna naming mag-ipon ng pera. Dapat daw makapagpundar muna kami ng sariling bahay at makapag-travel sa iba't ibang lugar nang walang iniisip na bata. Ang totoo niyan, sa magkahiwalay na kwarto na rin kami natutulog mula pa noong nakaraang buwan, kaya imposible na mabuntis ako. Paliwanag ni Andrea sabay higop sa mainit na kape. Noong mga sandaling iyon, na-realize niya na ang buhay niya ngayon ay kasing pait ng kapeng iniinom. Nagkakilala sila ni William noong sila ay 17 taong gulang pa lamang dahil sa hindi inaasahang pangyayari at marahil isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay. Maagang naulila sa ama si Andrea kaya tanging ang nanay niya ang mag-isang nagpalaki at bumuhay sa kanya. Nagtatrabaho ang nanay niya sa isang kantin na malapit sa isang music center kung saan nag-e-ensayo ang mga bata ng iba't ibang instrumento. Dahil palaging naroon si Andrea kaya naman nakahiligan niya rin ang musika, maging ang pagtugtog ng cello. Ilan sa mga guro nila ay sinasabing malaki ang potensyal ni Andrea pero iniisip naman ng batang babae na gusto niya lang tumugtog at makipagkaibigan sa mga kaklase tulad na lamang ni Gilbert, ang lalaki na palagi niyang kasamang maglakad pa uwi. Mas bata ng 1 taon si Gilbert kay Andrea. Tahimik lamang siya at nakasuot ng salamin. Hindi siya ang pinakamagaling sa klase pero nakakasabay naman siya sa mga ito. Kahapon sa physical training, nakakahiya ang ginawa ko. Kailangang umakyat gamit ang lubid para makatawid sa pader. Kaya lang, hindi ko nagawa dahil masakit ang kamay ko. Puro sugat kasi at paltos. Naglinis ako ng bakuran namin kaya ako nasugatan. Hindi tuloy ako nakaakyat kahit 1 metro lang. Tawa tuloy ng tawa ang mga kagrupo ko. Kwento ni Gilbert habang naglalakad sila pa uwi. Nako, wag mong intindihin yung mga yun. Wala naman silang alam sa mga ginagawa mo. Ang mahalaga ngayon ay maging madiskarte tayo sa buhay. Alam ko na matalino ka Gilbert. Di ba nga, ikaw ang nag-champion sa computer science contest? Grabe ang galing mo pagdating sa computers. Sigurado ako na magiging successful ka sa buhay. Wika ni Andrea para palakasin ang loob ng kaibigan. Salamat sa suporta mo Andrea. Napakalaking tulong yan para sa akin. Namumula ang pisngi na sabi ni Gilbert. Nang sumapit ang araw ng mga puso, nakatanggap si Andrea ng mga Valentine's card mula sa kanyang mga kaibigan. At isa na nga sa mga ito ay ang card mula kay Gilbert. Kinabukasan, tinanong siya ng binata kung nagustuhan niya ba ang card na ibinigay nito. Ngumiti naman si Andrea habang nakatitig sa mga mata ni Gilbert. Alam niyang importante rito ang kanyang magiging sagot, kaya nagpasalamat siya rito sabay halik sa pisngi ni Gilbert na siyang ikinagulat ng binata. Pasensya ka na Gilbert, wala kang Valentine's card o anumang regalo na maibibigay sa'yo kaya kiss na lang. Nahihiyang sabi ni Andrea bago naglakad papalayo. Hindi na nila muli pang napag-usapan ang pangyayaring iyon. Pero mula ng araw na iyon,
nagbago ang lahat para kay Gilbert. Handa siyang suungin ang lahat ng hirap at pagsubok para kay Andrea. At marahil lalo pang yayabong ang kanilang pagkakaibigan kung hindi dahil sa hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa kanilang buhay, ang biglaang pagdating ni William. Buwan ng Abril noon, nagkasakit si Gilbert dahilan para hindi siya maka-attend sa music lesson. Hindi rin bumisita si Andrea dahil pinagbawalan siya ng kanyang ina dahil baka raw mahawa siya ni Gilbert. Dahil rito ay mag-isang naglakad si Andrea papunta at pauwi sa music lesson. Tahimik, malungkot at medyo nakakatakot sa daan, lalo na sa parte ng abandonadong construction site dahil kapag gabi na ay talagang madilim sa lugar. Mabilis na naglakad si Andrea pauwi nang biglang humarang ang isang lalaki sa kanyang harapan. Nagtanong ito sa kanya kung anong oras na. Dahil sa takot ay kaagad siyang sumagot na 8:00 na ng gabi sa pag-asang lulubayan siya ng lalaki. Nako, delikado para sa mga babaeng tulad mo ang maglakad sa lugar na ito ng mag-isa, nakangising sabi ng lalaki. Dahil sa takot ay tatakbo sana si Andrea. Subalit, natisod siya dahilan para mapaupo sa kalsada. Inilahad naman ng lalaki ang kanyang mga kamay pero sumigaw si Andrea para humingi ng tulong. Nang biglang dumating ang isa pang estranghero, ang naunang lalaki ay napaatras at halatang natatakot. Wala akong ginagawang masama sa babaeng yan. Tutulungan ko lang naman siyang makatayo pero nagsisigaw na siya. Siguro natakot siya dahil sa'yo. Sige na, umalis ka na at ako nang bahala sa kanya. Wika pa ng estranghero. Kaagad namang tumakbo papalayo ang lalaki hanggang maglaho sa dilim. Lumapit ang estranghero kay Andrea. Inabot ang kamay nito at nangako na ligtas na siya. Ayon pa sa estranghero ay ihahatid niya si Andrea sa bahay nito. Pumayag naman si Andrea dahil sa takot. Noong natapat sila sa streetlights ay kaagad namukha ni Andrea si William. Ang binatang gwapo at sikat sa kanilang lugar dahil madalas itong pumarty sakay ng sports bike. Maraming babae ang nakakagusto sa kanya. Matapos malaman ni William na mag-isa palang umuwi si Andrea, napagpasyahan niyang ihatid ito palagi. Noong mga panahong nakabalik na sa paaralan si Gilbert ay narinig niya ang usap-usapan tungkol sa bagong kasintahan ni Andrea. Hindi na siya nagtanong pa tungkol rito. Sa halip ay huminto na siya sa pagpunta ng music lessons. Hindi nagtagal, lumipat na rin ang tirahan si Gilbert kasama ang kanyang mga magulang. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Napagpasyahan ni Andrea at William na magpakasal na. Subalit, tutol ang nanay ni Andrea sa bagay na ito, lalo na't nakikita niyang hindi pa handa ang dalawa para sa buhay may asawa. Alam niya rin na wala pa sa isip ni William na maging pamilyado at responsable dahil ang gusto nito ay mag-enjoy sa buhay. Ang pinag-aalala ng nanay ni Andrea ay kung papaano mamumuhay ang dalawa. Sinubukan niyang kumbinsihin si Andrea na huwag munang magpakasal, pero ayon dito, sigurado na siya sa kanyang desisyon. Responsable naman daw si William at nasisiguro niyang magiging masaya sila. Ngunit ngayon, napagtanto ni Andrea na tama nga ang kanyang ina. 7 taon na ang lumipas pero buhay binata pa rin ang kanyang asawa. Hindi ito interesado na magkaroon sila ng anak o bumuo ng sariling pamilya dahil palaging ang motor ang inaasikaso nito. Kung hindi man motor ay pagsama at pakikipag-inuman sa barkada ang inaatupag. Nagkakapera lamang si William dahil sa kung ano-anong sideline at wala siyang plano na mag-apply ng ibang regular na trabaho. Si Andrea ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa isang malaking kumpanya kaya malaki ang kinikita nito. Ilang beses niya nang kinausap si William pero nauuwi lamang ang lahat sa awayan. Ito ang hilig ko, Andrea. Gusto ko ang ginagawa ko lalo na ang pag-aayos at pagmamaneho ng motorsiklo. Gusto mo ba talagang talikuran ko ang hilig at pangarap ko dahil sa pera? Galit na wika ni William noong minsang mag-away sila. Wala namang nagawa si Andrea kung hindi ang tumahimik at intindihin ang kanyang asawa. Minahal niya ito pero si William wala siyang kaalam-alam na nasasaktan niya na pala ang damdamin ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, naramdaman ni Andrea na parang may ibang babae si William.
Pero sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na baka mali lamang ang kanyang hinala. Subalit, noong makatanggap siya ng tawag mula sa kaibigan na si Jessica, ay nagbago na ang lahat. "Hello Andrea, nasa bahay ka ba ngayon? Pwede bang umupo ka muna dahil may sasabihin ako sa'yo. Nakita ko ang asawa mo sa restaurant, may kasamang ibang babae. Palihim ko silang sinundan at kitang-kita ko na pumasok sila sa isang hotel. Pwede bang pumunta ka rito para makita mo mismo na tunay ang sinasabi ko?" Dali-dali namang umalis si Andrea. Pumara siya ng taxi patungo sa hotel. Habang nasa biyahe ay hindi pa rin siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng iyon. Nagdasal na rin siya na sana ay nagkamali lamang si Jessica. Baka kahawig lamang iyon ni William. Hindi naman mapakali si Jessica habang hinihintay ang kaibigan. Nalaman niya na rin kung ano ang numero ng kwarto nito. Gusto niya nang matauhan si Andrea tungkol sa ginagawang panloloko ng kanyang asawa. Magkahawak kamay ang magkaibigan habang umaakyat ng hagdan patungo sa ikatlong palapag ng hotel. Si Jessica ang kumatok habang si Andrea ay nakatayo lamang sa tapat ng pinto. Umaasa pa rin na sana ay nagkamali lamang si Jessica. Ngunit nang marinig niya ang boses ni William sa kabilang pinto ay parang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Kilalang kilala niya ang boses nito at wala siyang duda na si William nga iyon. Ilang sandali pa ay binuksan nito ang pinto at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Andrea. Pumasok si Andrea sa kwarto at doon ay nakita niya ang babaeng walang saplot sa kama. Buong lakas niyang sinampal si William bago naglakad papalabas sa hotel. Sinundan ni Jessica ang kaibigan upang pakalmahin ito. "Tama ang ginawa mo, Andrea. Kung gusto mong umiyak, sumigaw at magwala ay gawin mo. Nandito lang ako para samahan ka." "Gusto kong magpakalasing," bulong ni Andrea. Matapos noon ay nagtungo ang magkaibigan sa malapit na bar kung saan sila uminom ng alak. Doon humagulgol ng iyak si Andrea. Inilabas niya ang lahat ng sama ng loob. Ang galit niya kay William dahil sinira nito ang buhay niya. Maghahating gabi na nang matapos ang dalawa. Naglakad sila sa kalye para sumakay ng taxi pero halos lahat ng dumadaan ay may pasahero na. Ilang sandali pa, naisip ni Jessica na mangharang na lamang ng mga dumaraang sasakyan. Sino ba naman ang tatanggi na magpasakay ng magagandang babae tulad natin? Humahagikik na sabi pa nito. Ngunit ilang sasakyan na ang dumaan ay walang humihinto. May ilang lalaki na rin ang lumapit sa kanila para ayain silang uminom pa nang biglang pumarada ang isang itim na SUV. Ibinaba ng driver ang bintana at noong mga sandaling iyon ay napatitig si Andrea dahil hindi niya inaasahan na sa ganoong pagkakataon sila muling pagtatagpuin ni Gilbert. Halos walang ipinagbago ang itsura nito sa nakalipas na mga taon. "Hi, saan kayo pupunta?" tanong ni Gilbert. "Si Jessica uuwi ng bahay nila, pero ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta." Mahinang sagot ni Andrea. "Kilala mo ba siya?" tanong ni Jessica. Dati kaming magkaibigan," sagot naman ni Gilbert. Sumakay si Jessica sa likod habang si Andrea naman ay sa tabi ng driver's seat. Hindi maiwasang pagmasdan ni Andrea si Gilbert. Hindi siya makapaniwala na sa itsura nito ay mukha ng kagalang-galang, malayo sa Gilbert na pinagtatawanan ng mga babae noon. Ilang sandali pa ay huminto na ang sasakyan sa itinurong address ni Jessica. Nagpasalamat ito bago bumaba. "Ihahatid na ba kita sa bahay mo?" tanong ni Gilbert kay Andrea. Napailing naman si Andrea bago nagsalita. "Hindi muna. Hindi pa ako handang umuwi ngayon." "Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari?" Hindi ugaling ibahagi ni Andrea sa ibang tao ang kanyang pinagdadaanan. Pero dahil sa lungkot at impluwensya na rin ng alak, kaya napatango na lamang siya. Bumaba sila ng sasakyan at mas piniling maglakad sa parke habang nag-uusap. Ikinuwento ni Andre ang lahat kay Gilbert. "Malungkot at puro problema ako ngayon. Bukas na bukas rin ay magpa-file ako ng divorce. Pero sa kabila ng lahat ng nangyayari ay nagpapasalamat ako at muli tayong nagkita.
Gusto ko ring humingi ng tawad dahil iniwan kita noon. Nako, wala kang kasalanan, Andrea. Hindi mo naman ako iniwan. Ako mismo ang sumuko. Ang totoo niyan ay nagpapasalamat pa nga ako sa iyo dahil ikaw ang kaisa-isang tao na naniwala sa akin noon. Marahil kung hindi mo pinalakas ang loob ko ay hindi ko natupad ang mga pangarap ko. Ang totoo niyan, kahit successful ang career ko ay malungkot rin ako tulad mo. Gusto ko na nga ring mag-file ng divorce. Yung asawa ko ay walang ginawa kung hindi ang mag-shopping at mag-travel kasama ang mga kaibigan niya. Para kaming estranghero sa isa't isa. Kung sana lamang ay ikaw ang babaeng napangasawa ko, sigurado akong aalagaan kita. Napatingin si Andrea kay Gilbert. Pwede mo naman akong alagaan, kahit isang araw lang. Matapos noon, isinama ni Gilbert si Andrea sa kanyang apartment. Doon siya natutulog kapag gusto niyang mapag-isa o kaya naman ay kapag magkaaway sila ng kanyang asawa. Nang gabing iyon ay marami silang napag-usapan. Sa muli nilang pagkikita ay naikwento nila sa isa't isa ang mga masasayang alaala noon na parang kahapon lamang nangyari ang lahat. Komportable sila at malaya silang sabihin ang kanilang nararamdaman. Noong mga sandaling iyon, na-realize nila na mahal pala nila ang isa't isa. Naunang makatulog si Andrea dahil sa pagod at kalasingan. Binuhat siya ni Gilbert sa kama at saka kinumutan. Halos magdamag niyang pinagmamasdan ang maganda at maamong mukha ng babaeng mahal niya. Kinaumagahan, pagkagising ni Andrea ay hiyang-hiya siya sa mga nagawa at nasabi niya kay Gilbert. Pero ngumiti lamang ito at sinabing, "Maupo ka na dyan, malapit na akong matapos sa pagluluto ng umagahan natin." Pasensya ka na talaga, Gilbert, sa abala at problema na naidulot ko sa'yo. Ano ka ba, Andrea? Wala kang dapat ikabahala. Ngayon, alam ko na sa sarili ko na mahal kita at gusto kitang pakasalan. Pero Gilbert, pareho pa tayong may asawa. Kaya nga, Andrea, sabay na tayong mag-file ng divorce at pagkatapos ay malaya na tayong gawin ang gusto natin. Marami ng panahon ang nasayang at ayaw kong lumipas pa ang mga araw na hindi natin kapiling ang isa't isa. Niyakap ni Andrea si Gilbert bago nangako na pakakasalan niya ito. Inihatid ni Gilbert si Andrea sa bahay nito noong umagang iyon. Naroon si William at nagsisisi na sa kanyang nagawang kasalanan. Ngunit sa kabila nito ay buo na ang loob ni Andrea. Nag-file na siya ng divorce. Hindi ka ba masaya, William? Malaya ka na ngayon. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Pwede ka nang sumama sa kung sino mang babae ng malaya. Matapos noon ay nagbihis na si Andrea bago magtungo sa trabaho. Ganoon rin naman si Gilbert. Nag-file siya ng divorce sa kanyang asawa dahil pera lamang naman ang habol nito sa kanya. Makaraan ng ilang buwan ay tuluyan nang naging malaya si Gilbert at Andrea. Nagpakasal silang dalawa at nangako na hindi na muling magkakahiwalay pa. Hindi nagtagal ay nabiyayaan sila ng anak na lalaki. Isang bagay na matagal nang gustong mangyari ni Andrea. Nagpapasalamat siya dahil muli niyang natagpuan ang kanyang first love. Si William naman ay nagsisisi dahil sinayang niyang isang babae na nagmahal sa kanya pero niloko niya lang. Ngayon, sinisikap niyang magtrabaho ng maayos para may maibayad sa apartment, bayarin sa tubig at kuryente, pati na rin sa mga gastusin araw-araw. Iniwan na rin siya ng kanyang kabit dahil wala na siyang maibigay na pera dito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.